PCG Commodore J. Tariela nagay ng reklamo laban kay Sasasot dahil sa umano'y fake news. Pormal na nagsampa ng reklamo si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard laban sa political vlogger na si Sas Rogando Sasot, kaugnay sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news sa social media. Ayon sa kampo ni Tariela, mula Hulyo hanggang Oktubre ng 2024, ay may mga inilabas na content si Sasot na naglalaman ng mga mapanirang akusasyon. Kahapon ng umaga, nagtungo sa Manila City Prosecutor's Office si Commodore Tariela na siya ring spokesperson ng PCG para sa West Philippine Sea kasama ang grupong Movement Against Disinformation o MAD. Tatlong issue ang laman ng reklamo. Una, ang umano'y pagtanggap ni Tariela ng $4 na milyong bilang talent fee mula sa Amerika. Ikalawa, ang paratang na kumuha siya ng 3 bag ng pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ikatlo, ang umano'y Project Land Peace ng mga Amerikano kung saan daw sangkot si Tariela. Mariing itinanggi ng opisyal ang lahat ng akusasyon at iginiit na ang mga ito ay walang basehan at gawa-gawa lamang. Inihahanda na nila ang kaso ng cyber libel laban kay Sasot. Ang Movement Against Disinformation naman, nanindigan na ang fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Tungkol ito sa i-file na complaint, kaso sa laban sa kanya ni Commodore J. Tariela. Okay, sabi niya, bago magdemanda, siguraduhin niyo munang yung Twitter account ay akin nga. Hala? So, ito, may laugh emoji, tinatawanan lang niya yung naisampang kaso sa kanya. So, ano ba ang basihan ni Commodore Tariela na nag-file siya ng cyber libel case kay sa aligasyon daw na nakatanggap si Tariela ng $4 million? Okay, punta natin merong pahayag ito ni Commodore Tariela. Okay. Tapos yung basihan parang Twitter account na hindi naman kay Sasasot. Ito. Sa ibang balita naman hanggang I think you already went case na pinayon namin. So, umiikot dito yung sa tatlong bagay na yun. Una, just to set the record straight, hindi ko alam ang bahay ni Speaker at hindi ako pumunta sa bahay ni Speaker para kumuha ng mga pack ng pera. Katulad ng sinabi ni Sasot na na-post ng napakaraming mga trolls rin sa social media. Secondly, wala akong talent fee from the US Embassy. I'm doing this as part of my video duty pagtindig natin sa West Philippine Sea. Hindi ako nililisahan ng Estados Unidos. Ang paglaban natin sa West Philippine Sea ay in accordance with guidance of President Marcos that we're not going to surrender a square inch of our territory. So, hindi United States ang dahilan at wala akong financial motivation whatsoever. And third, hindi ko alam kung masyadong nanood na ng Avengers o ng Disney movie si Sasot na meron siyang tinatawag na Project Atlantis. I don't know kung saan niya nakuha to or tinikta pa sa Beijing habang nandun siya. I don't know. But para sa akin, these are information na pinost niya sa social media that needs to be refuted. Otherwise, people who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatagapan nila na to na as a gasto tool. No? So, yung challenging is Sasot dito sa court for him to produce evidence to say na factual at totoo yung pinag-post niya na yan. I think this is the proper way. Right. So, I think you already went ito, sabi ng ABCB News ang nag-post nito In his filing of cyber libel complaint, Philippine Coast Guard J. Tariela denies Sasot's claim that he received $4 million from the US government as talent fee. Sasot claims Tariela is part of an alleged operation called Project Atlantis with the US and accepted 3 black bags from House Speaker Martin Romualdez. Yan ang kabuuan sa sa reklamo, no? So, sinasabi ni Sas naman na
yung mga bago magdemanda, siguraduhin nyo muna yung Twitter account ay akin nga. So, ito, opinion ko lang, ang pagkakaintindi ko, hindi ko kuha yung complete facts, ano. Yung aligasyon na nakatanggap si Commodore Ariela ng $4 million as talent fee galing sa US government, parang lumalabas na doon nakapost sa Twitter account. Kaya nga sabi ni Sasasot, siguraduhin nyo muna na akin nga. Kasi kung hindi sa kanya yung Twitter account, di trolls lang yun. So, dito may nabasa akong kay political blogger. Sabi niya, a complainant for cyber libel must secure a forensic authentication of the IP address of an offending social media account and establish it really belongs to the individual accused of publishing an allegedly libelous post. Without that, and respondent denies the post was indeed his or hers, the complaint will be dismissed. So, yun na, labanan na dito ng mapatunayan kung yung account na nagpost nitong libelous statements na nakatanggap di umano ng $4 million si Commodore Tariela, kung mapatunayan niya na kay Sasasot yung account na yun, di panalo siya. But I think dyan na sila magkakatalo. Kung ang tingin ko naman kay Sasasot, yung bago siya mag-post, pinag-aaralan muna, nire-research muna. Kasi hindi ko na siya itatapik, hindi ko na siya ipa-follow kung mahilig siya ng fake news. So, akin lang ito, opinion ko lang ito. Isa si Sasasot sa mga very reliable na social media influencer, kaya ang dami niyang followers. Kahit ilang beses na igurgor nila yung mga kalaban sa politika, yung mga gustong magpatahimik sa kanya, kahit ilang beses nilang i-suspend whatsoever, babalik at babalik pa rin siya, nakakabalik. Lately, last week ba yun o 2 weeks ago, yung namatay siya, may nagsubmit ng proof of death niya sa Meta, kaya natanggal ang kanyang Facebook account, ngayon nakabalik. So, ganyan katindi itong si Miss o si Sasasot. Talagang very, to me, reliable yung kanyang mga post. Kaya, I don't know, itong aligasyon kung siya ba ang kaya ang labanan dyan, yung patunayan nga si Sasasot ang may-ari ng account na nag-publish na yun. So, good luck sa kasong ito.